Hallelujah, 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 Hallelujah. Nagbibigay kasiyang pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na pong mahal. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga tao kay Jesus, "Ano pong kababalaghan ang maipapakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo?" Tanong nila. "Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang, ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkaing mula sa langit." Dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, "Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkaing mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkaing mula sa langit. Sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan." "Ginoo," wika nila, "bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkaing iyon." "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay," sabi ni Jesus. "Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Nung mga panahong iyon, sila ay, yung mga Israelita, mga Hudyo, ay nagtatanong kay Jesus, ano pa bang mga himala, ano pa bang pwede mong gawin para kami ay maniwala? At nabanggit nga nila na ang kanilang mga ninuno, nung sila'y nasa ilang, ay binigyan ng Diyos ng pagkain mula sa langit, yung tinapay na tinatawag nating mana. At yung mana na yan ay siyang nag-nourish, no? Yan ang nagdala, no? Yun ang naging pagkain nila habang sila ay wala, nasa ilang, habang silang mga Israelita ay lumalakbay sa ilang, sila ay halos walang pagkain, walang mainom, subalit yung tinapay galing sa langit na bigay, akala nila bigay ni Moises, pero ito'y galing sa Diyos. Yun ang nag-sustain sa kanila. Ngayon, pinahayag ni Jesus at sinabi, Ako ang pagkaing nagbibigay buhay." Si Jesus sa Eucharistia ang nagbibigay buhay sa ating lahat. Yan din ang pagkaing nagsusustain sa atin, nagno-nourish sa atin, sa ating paglalakbay, patungo sa pinangakong lupa para sa atin. At ano yon? Yung kalangitan, yung makasama
ang ating Diyos sa kanyang kaharian sa langit. Habang tayo ay naririto sa lupa, habang tayo ay lumalakbay dito sa lupa, kailangan din natin ng nourishment, ng sustenance, no? Ng pagkain na magbibigay sa atin ng lakas. At yun ay walang iba, kundi si Jesucristo na tinatanggap natin sa Eucharistia. Mga kapatid, ano ba ang ating prioridad? Ano ba ang ating pinag-uukulan ng pansin, ng ating atensyon, ng ating panahon, ng ating lakas? Mga bagay-bagay lang ba dito sa mundo na alam natin ay maaaring mawala at hindi rin natin madadala sa langit? O sana ang ating binibigyang pansin at diin ng prioridad ay ang magbibigay sa atin ng buhay walang hanggan. Minsan, binabanggit ko sa mga magulang kapag nakakausap ko sila, sabi ko, pinagdarasal nyo ang anak nyo maging mabuti, maging successful, magtagumpay. Siguro maging matagumpay na doktor, matagumpay na abogado, kung ano-ano pang mga pinapangarap natin sa ating mga anak. Subalit, pinagdarasal ba natin at pinapangarap din ba natin at ginagabayan din ba natin ang ating mga anak na makapasok sa langit? Dahil yun ang pinakamahalaga. Maging successful ka man, maging matagumpay ka man dito sa lupa, kung hindi ka naman makakapasok sa langit, temporary lang ang lahat. Temporary lang. Maging ikaw pa ang pinakamakapangyarihang tao dito sa mundo, o ikaw pa ang pinakamayamang tao dito sa mundo, ikaw pa ang pinakasikat na tao sa mundo. Pero kung hindi ka rin lang makakapasok sa langit dahil iba ang naging prioridad mo sa buhay, anong halaga nun? Hanggang dito lang sa mundo. Subalit, kaya nga tayo pinaalalahanan ng ating ebanghelyo ngayon, ang tunay na nagbibigay buhay. At itong buhay na to ay buhay pang walang hanggan, ay walang iba kundi ang ating Poong Jesus. Sa Eucharistia, tayo ay tumatanggap nung tinapay ng buhay na nagbibigay sa atin ng buhay walang hanggan. Napakaganda po nito na kahit sa pangkaraniwang araw, tayo ay nagsisimba. Napakaganda po na kahit sa pangkaraniwang araw, hindi lamang kung linggo, kundi araw-araw, tayo ay tumatanggap ng ating daily bread. At ano tong daily bread na to? Walang iba kundi ang ating Poong Jesus Nazareno. Ibinigay niya ang kanyang sarili sa atin sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang presensya niya ay ating nararamdaman at ang kanyang presensya ay ating nararanasan dahil tinatanggap natin siya sa Eucharistia. Jesus is present with us. Jesus continues to give His life for us when we receive the Holy Eucharist. Kaya sana po maging prioridad natin ang ating relasyon sa Panginoong Hesukristo.
Sana maging prioridad natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ang paglapit sa Diyos. Subalit ang tanong rin ay ganito, pagkatapos ba magsimba, pagkatapos natin sa tanggapin sa Eucharistia, tapos na, balik na sa dating buhay? Yun din ang isang magandang pagnilayan natin. Suriin natin ang ating sarili. What happens after we receive Jesus in the Eucharist? Pagkatapos natin siyang tanggapin, nakapagbabago ba si Jesus ng ating buhay? Baka naman, pagkatapos natin magsimba, kahit araw-araw pa magsimba, pero paglabas natin sa simbahan, balik tayo sa mga maling gawain, mga masasamang gawain. So anong halaga ng ating pagtanggap kay Jesus? Kaya yung epekto ng pagtanggap natin kay Jesus, sana ay nakapagbabago sa atin at tayo ay patuloy na nagpapakabanal. Tayo ay patuloy na nagpapakabuti bilang Kristiyano. At yan ang hamon sa ating lahat. Yan ang hamon sa ating lahat na mga deboto ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Huwag lamang na tayo ay nagdarasal, maganda, nagdarasal. Huwag lamang na tayo ay tumatanggap ng Eucharistia, maganda, tumatanggap tayo ng Eucharistia. Subalit lahat ito ay dapat sana ay naisa sa buhay natin. Makita ng iba sa atin na si Jesus ay buhay sa pamamagitan ng ating pananalita, sa ating kilos, sa ating pang-araw-araw na ginagawa. Mapakita natin si Jesus ay buhay.